Mga ka-green, nandito na po tayo sa aming bahay. So, dahil ang aming po taniman ay ilang hakbang laang, simula dito sa aming bahay. At yan. So, yan po yung mga naani po nating mga gulay. Meron po tayong upo, meron po tayong sitaw, meron din po tayong, syempre, talong, yung talong po natin. So, namitas na rin po tayo ng ilang perasong kamatis. Ang kamatis po ay ilan lang ang bunga. Ayan, meron din po tayong sili, Ayan. So, talagang ang tunay ngang mga ka-agree ang kasabihan, Kapag may itinanim ka, talagang may aanihin. So, tiyaga-tiyaga lang ang kinakailangan. So, dahil yan pong mga pananim po namin ay talagang tuwing amin pong off duty po at wala pong pasok si Mrs. sa kanyang klase, talagang iginugugol po namin yung oras po namin doon, sa aming taniman. Ayan. At ito na nga yung resulta ng aming mga pananim. Fresh na fresh. Parang yung nag-ani. Ow! Ganda po, napakalaking tulong po sa amin, dahil halos 2 buwan na po kaming hindi nabili ng gulay. Simula po nung mag-umpisang mamunga po yung aming mga pananim, ay talagang napakalaking tipid po, napakalaking tipid dahil hindi mo na kailangan bumili at isa pa, hindi ka nakakain ng oras para pumunta pa po doon sa tindahan at mamili ng mga gulay. Yan, dahil pupunta ka na lang doon sa iyong taniman at mamimitas. Yan, so may upo po yan, 2 upo po yan, pero bilang mabait na kapitbahay, so binigay po natin sa ating kapitbahay na hindi po nakakatikim ng ating pananim. Ayan, so halos yung malalapit lang na bahay dito ang siyang nabigyan, Ayan. Yung mga sili po natin, yun po yung pinitas natin dahil halos lahat po ay may mga hinog na po yung puno, So pinitasan po natin at sinamahan na rin po natin ng mga kulay verde pa po na sili. Pero palapit na rin po ito. Magulang na rin po ito. So magulang na rin po ito, Ayan. So pwede pa po tayo siguro humabol doon po sa provincial capital, para maibida po natin yung ating mga gulay, Ayan. So pero alam ko marami din po mga kababayan natin ang nandun ngayon, at ibinibida po yung kanilang mga produkto na galing po dito sa ating bayan. So